Yun, no? Hi! Good morning, good afternoon, and good evening to our wonderful viewers. Maraming maraming salamat at nandito na naman kayo. So, good evening, good afternoon, and good morning sa mga nakatune in sa atin from every corner of the globe. Whether kaka-start lang ng day ninyo, galing pa kayo sa unwind, galing sa isang long afternoon, or nagkakatapos lang kumain ng hapunan. I am thrilled, we are thrilled to have you join our conversation tonight. And also, kung makikita ninyo, mag-isa lang ako ngayon dito, and as much as si ate wanted to join us tonight, kaso unfortunately, may sakit siya at hindi siya makakapagsalita. Yung kapag nagsasalita siya, parang makati na kaagad yung lalamunan niya. Sasabihin ko sana na wala si ate kasi bibili niya yung solar eclipse. Kaso baka mapagalitan ako kasi mapapanood niya din pa. Anyway, ayun. Alam naman natin na si ate nasa stage siya, kaya yung kutis niya babad sa aircon. So ayun, matindi yata yung lamig doon ngayon. And syempre parang laging napupuyat dahil sa dedication sa family and also sa mga live sessions natin. Kasi as we all know, yung mga sessions natin, 'di ba, madaling araw doon sa kanila. So ayun, gustuhin man ni ate na makasama natin siya ngayon. Unfortunately, wala siya. So ate, magpagaling ka na kasi hindi manonood yung mga viewers pag wala ka. TCS is not the same without you. I miss you. Miss ka na ng mga viewers natin so much. But the show must go on. Ayun. Anyway, before anything else, if you are new to this page, you can show your support po by liking, follow, or sharing mga comments, or mga tag, mga ganyan sa aming mga social media accounts. Ito, The Coffee Session. Meron kami Facebook, Instagram, and YouTube. Magkakaroon na rin kaming TikTok. Si ate magsasayaw. Charot! Mapapagalitan na naman ako ni ate. So, joke lang . So, ayun. For those who are new here sa ating live, to give you lang an idea kung bakit meron tayong TCS. So, we headed by, of course, Ate Mosara, we conceptualize this show to cater or parang to shine a spotlight. And yung sa mga simple individuals na nakakasalamuhan natin everyday na merong mga extraordinary stories kasi we believe na may power dun sa mga kwento nila na pwede na tayong i-uplift, i-motivate, also parang it can prove na we can find greatness dun sa mga most unexpected na places, di ba? Katulad ng mga sinasabi namin before na yung mga tao na gusto namin ipakilala sa inyo, yung mga tao na araw-araw natin nakakasalamuha, may it be yung mga nakakasabay natin sa jeep, yung mga kasabay nating tumuhog ng fishball sa fishbowlan, yung mga ganyan. I know na lahat sila may different stories, lahat sila may mga kakaibang storya na pwedeng i-touch yung lives natin. And TCS is here to celebrate yung wonderful journey ng mga individuals na yon. And syempre, kasama na rin kayo. So, ayun. So, ngayon nga, dahil wala si ate, kayo muna yung kakausapin ko. Maraming salamat sa 3 million viewers ko. Nag-stay pa rin. I want you to know na parang this mahirap, no, pag wala si ate. Parang hindi ko alam, ngayon pa lang ako magpa-public speaking na kung ako lang talagang mag-isa. And thank you for keeping it in with me.
Ayun, so before anything else, ano yung mga nangyari sa inyo nitong Holy Week and how did you spend it? Kasi kung matatandaan natin, 'di ba, last session natin was Black Saturday, then came yung Easter Sunday. Ano-ano yung mga nangyari sa inyo? May lag lang tayong ng 10, meron tayong 10 seconds delay sa Facebook, but you can comment down yung mga realizations nyo, yung mga nangyari sa inyo nung Holy Week. Meron ba dyan, mga realization, mga fulfillment, nakapagpahinga ba kayo, nakapag-outing ba kayo, soul searching, ganyan, natiklop nyo na ba yung mga dapat yung tiklopin, nagawa nyo na ba yung mga gawain na matagal nang nakatambak? Ayan, you can comment down below. Ayan. Hello kay ate ko na always present. Nandito din ang nanay ko. Oh, good evening, beautiful hosts. Nanay ako lang. Sino yung nakikita mo na hindi ko nakikita? Wala akong guest host ngayon. Ako lang. Oo nga. Magpagaling ka na ate. Miss na miss ka na nila. Oh, ayan. Pwede ko ba i-block mo na yung nanay ko? Charot lang. So, ayun nga. Ayun, for me, habang naghihintay ako ng mga comment niya dyan, no? For me, yung mga nangyari sa amin nung Holy Week, ang init ng panahon, di ba? Nakwento ko last time na nagbisita iglesia kami. So, afternoon, nag-asthma yung mga bata. Pero, sabi nga, naka-receive din kami ng mga warnings ngayon na sobrang init na, and even yung mga kids namin, wala na silang classes dahil nga mainit. Nasa public school kasi sila. And, siguro we encourage na lang also every one of you na nandito sa Pilipinas, lalo na kapag wala naman kayong gagawin sa labas ng mga 11:00 hanggang 2:00 or 3:00, yung mga ganyang kasagsagan ng init, mag-siesta na lang kayo. Mas maganda kung i-like and share nyo na lang yung mga posts ng TCS, mag-binge watch na lang kayo, ganyan, 'di ba? Flood likes nyo kami, tag kayo ng maraming kaibigan nyo, di pa nasayang yung skincare nyo, 'di ba? Yung nanay ko nakitambay daw sa pabasa. Anong nakibasa ka ba, Nay? So, yan. So, and of course, I would like to get this opportunity na rin, no, para i-plug yung ating, eto kasi, this is from Style 525. Maraming salamat, Style 525. Kung gusto nyo pumorma, pero ayaw nyo gumastos ng malaki, Style 525 ang, dyan, sagot dyan. You can like their page, and pwede rin kayong mag-resell, and nag-offer na sila ng dropshipping. You can message their page na. So, ayun. Thank you, Style 525. And, so, going back naman tayo dun sa story last episode ni Sir Vic and Ma'am Joanne, no? Shout out. Dami natin natutunan last time. And lalo na sa marriage, ayun. Dami ko na-apply nga sa kanila eh. After nung last episode, nag-usap pa kami ni ate about dun sa mga nagkaroon kami ng reflection about marriages. Ang ganda ng mga sinabi ni Sir Victor and Ma'am Joanne. Pwede niyong balikan yung story na yon, yung live na yon, dito sa page 10 natin. So, ayun, dami ko ng daldal, no? Alam ko naman na hinihintay nyo na makita yung natin, yung host, yung guest natin today. Okay. Dito sa segment nating kwento mo yan. Wala yung ate ko, namimiss ko si ate, walang kakanta dito. So, bago ko ipakilala yung guest natin ngayon, very brief flashback story lang before ko siya ipakilala. No? So, nag-start to nung 1988, nagkilala yung parents ko. Na-joke lang. Brief story, tapos nagsimula nung pinanganak ako. Charot. So, kidding aside, itong next guest natin, she is very close to my heart. 'Di ba? Sabi nga nila, makikilala mo raw yung true friend mo, mga friends mo na totoo during high school, at masasabi ko na isa siya sa mga true friend ko talaga, true friends ko, kasi she's one of my best friends during yung high school up to now.
And kahit hindi man kami constantly going out or messaging each other, we know yung friendship is there. And I am very thankful for that kind of friendship, for that kind of relationship, 'di ba? Hindi lahat merong gano'n eh. Yung magkaibigan kayo tapos basta alam niyo magkaibigan kayo, gano'n. And one thing na ipinagpapasalamat ko rin sa kanya, hindi ko makakalimutan, ngayon ko na sasabihin kasi baka 'pag nandiyan na siya sa stage mahiya na ako. Sa aming dalawa kasi mas articulate siya sa mga feelings. So, during nung high school siyempre teenager ka, galing ka sa early stage ng pagka-broken family parang ganyan. So, marami akong pinagdadaanan nun and stuff. Pero pagdating ko sa school, gustong-gusto ko na nasa school ako kasi parang wala na lahat sa'kin, parang okey na ako. Nakakalimutan ko na lahat yun. It was a difficult situation for me and for everyone else sa family siyempre, pero kasi hindi ako yung masabi ng problema and I always take yung advice kasi ni lolo na, sa akin noon na kapag may mga secrets ako or may mga gusto akong sabihin na mga difficult situations, mga problems, ganyan, na mahirap i-handle, I have to think twice muna. I need na kung need ko ba talaga siya i-share with others kasi baka ma-burden sila dun sa sasabihin ko, lalo na kapag secrets, 'di ba? So, hindi ako masalita sa ganyan. So, one day, pumasok ako tapos siyempre sobrang down na ako no, no? Tapos ewan ko, pagsalubong niya sa akin, masaya naman ako no, natatandaan ko. Pero sabi niya, ano daw yung problema ko? Ano daw yung problema ko? Wag na daw ako tapos sabi ko, wala naman akong problema, ganyan. Wag na daw ako magkaila kasi basang-basa niya ako. And the funniest thing and tsaka yung most unforgettable thing na sinabi niya was, I know you better than yourself. Tumatawa siya ngayon nakikita ko. Hindi ko makakalimutan yun kasi pwede pala yun, no? Mas may tao pala na mas kilala yung yung sarili mo kaysa sa'yo. Pero tumatak talaga yun sa isip ko na ano, kasi minsan talaga may mga gusto ako tapos parang hindi ko alam. Tapos yun ma-articulate niya sa akin, masasabi niya sa akin. Pero I'm very much also thankful kasi nung mga time nung mga times na nasa high school ako, palagi kami magkasama, 'di ba? So, hindi ko man maalala kung bakit o paano nag-start yung friendship namin. Siguro kasi parang alphabetical yung seating arrangement, 'di ba? Tapos magkatabi kami. Daldalan talaga kami ng daldalan to the max. Pero hindi namin alam kung kailan nagsimula yung best friendship namin. So, pero ayun nga, because she was always around, so napadpad ako dun sa mga bagay-bagay na maayos. Like, palagi kami nasa library. We did theater together. Nag-workshop kami buong summer. Tapos, basta marami. I meant, may mga times na pwede ka nang magrebelde or mapariwara, di ba? Nahatid niya ako sa bahay, ganyan. Or dun kami sa kanila, ganyan. Pero dahil nga nandyan siya with some other friends din. Kasi para siya yung she pulled me up and then she also pushed me to be better. Nandun lang siya, parang lagi lang silang constant reminder na, ano ka ba? Hindi lang ikaw nag-iisa nakakaranas ng ganyan. But anyway, fast forward, life happens. We went to college, nag-work, kinasal ako, maid of honor ko siya. Binigay ko sa kanya yung bulaklak, di ko na tinapon. Ganun pagmamahal ko sa kanya. Ninang siya ng anak ko. We seldom see each other na, but the friendship is still there, sabi ko nga. So, after quite some time, we went out, nagkayayaan. This time, hindi na drawing, nakulayan na. We had a date parang February, parang one Thursday afternoon ng February, tapos hanggang gabi yun. Sobrang daming catch up na namin kailangan mangyari ko. Sabi nga namin, parang we were talking na to different people. Pero kami pa rin yun. Nagigets niyo ba yun? Parang we're talking to each other na parang kahapon lang kami nagkita pero para kami mga better versions na. Nax 2.0 na parang ganyan. O, diba? Ang dami kong sinabi sa kanya sa intro dahil dyan, wala na. Hindi ko na siya papakyatin sa stage. Charot lang. And I admire her, sorry, joke lang yan. I admire her so much for all the things that she's doing right now. Sayang wala si ate dyan kasi alam ko matutuwa din siya sa kanya, may inspire din siya at alam ko gusto din ni ate yung malaman yung story niya. But I'm very unfortunate today to share this stage with one of my best friends and thankful ako to have this chance to talk to her about her journey, yung taking of ng big leap of faith dun sa life niya. And everything else, kakalkalin natin yan. So please welcome
Coach Joanne Lois Tobias. Oh, ayan siya. Ang ganda-ganda niya, 'di ba? Ayan, Baka hello! ano ba 'yan, bakit Andito ako na ba ako? ganyan? Andito Kung na ba saan-saan ako? tayo napupunta, oh. Nandiyan Ayan, ka na. andito na nga ako. Hello, Bes. Welcome sa aming munting talk show ng ate ko. Sayang wala si ate. Gusto ko pa naman makilala mo siya. Daldal din yun eh. Parehas kayo nun. Maraming words of wisdom. Ah, bati ka muna sa ating mga guests. Dali. Hello Parang di, everybody! And na-reminisce ko yung high school life natin. Actually, ako naman magbi-build up sa best friend ko, hindi si na, Reg. wag na. Para sa Tama kanya na. to. Creative talaga yan si Reg. Ay, Tsaka nako. Tumigil ka. sobrang, alam nyo, ako na makeover, pero si Reg talaga, super, ano yan, beautiful talaga siya. Yun yung isang nagustuhan. Ako, Ano ba yung totoo yung nag-graduate sinasabi? Ano ba yung ano, totoo yung sinasabi mo? hindi niya alam, marami din siya talagang naituro sa akin and na-inspired kasi despite na marami siyang problem sa school, pero hindi mo minsan mahalata. Siguro ako, nahalata ko lang din talaga kasi. Kasi no better. Kasi know me better than Kung myself. yung ibang tao makikita siya sa, dahil lagi siyang nakangiti, lagi siyang nagbibiro. Ano ba Parang naman? isipin ng iba, buti pa to, walang problema. Yung pala Ganon. nabaliw niya. Yung Yung pala pala, nabaliw niya. oo, ganun siya magdala and mas very light kasama. Nagpapawisan ako. Kaya thankful for the opportunity na na-invite ako dito and Siyempre, ikaw I'm pa ba? really happy kasi si Bess ay ano na talaga, she really, grown na talaga. And mom of 3, I'm so proud. Yeah, kasi, binigay niya sa akin yung bouquet, inaantay ko pa na traffic. Traffic pa yung, groom ko. So, Ayan. Bes, pakilala ikaw, gusto ko ikaw na magpakilala sa sarili mo. Ito, para sa mga viewers, hindi ako, nagbigay lang ako ng guide questions kay Bes, pero wala kami talagang definite na, na questions sa binigay ko sa kanya. So, this is very raw and first hand ko rin maririnig sa kanya yung mga ibang answers. Some of this, parang medyo alam ko na, pero parang most of it hindi pa. And yung, sabi nga namin, yung quick call namin na umaabot ng 3 hours. So, sobrang dami namin catching up to do and napakagandang avenue nito para kasama namin kayo na i-share yung story niya sa inyo. So, best, ikaw na magpakilala sa sarili mo muna. Ayan. Una sa lahat, magandang gabi sa lahat ng subscribers ng Vlog. ating, The Coffee Session, no? So, parang meron ba kayong mga kape dyan? Para talagang feel na feel Meron ako natin meron. natin. So, ayan. My name is Joanne Lois Tobias. I am the eldest among the 4 children of my parents. No, ang nanay ko ay teacher at ang father ko naman ay self-employed mekaniko. Yun. So, katulad ng sinabi ni Bess, nag-aral kami together sa Malabon National High School, classmate kami. And then college, we separated. I studied BS Biology for Teachers at Philippine Normal University. So, I took the backseat kasi ang gusto ko talaga maging doktor. Ewan ko lang kung alam ni Bess yan. So, sabi ko BS Bio na lang para pag nag-aral ako ng med, mas madali, matatanggap ako agad. Pero, since I'm the eldest, tapos may 3 pang pinapaaral yung parents ko. So, ang nangyari, tinuloy ko na siya as a teacher, teaching. No, the Lord is good. On my 2nd year of teaching, na-promote ako as the supervisor of the school. Oo, yun. And then, tumagal din yun ng ilang taon. I was able to write also a book. Author ako ng science textbook, grade 6. Ngayon pa lang yata nakukwento. Science textbook and marami din akong ginawa. Till eventually, one of my classmates in one of the seminars, it's a personality development seminar, actually introduced me in the world of entrepreneurship. So yun, I do it on a side hustle muna, then eventually... Wait lang, Bes. Putulin muna kita dyan, no? Sige. Bago tayo mag-dive dun sa pagiging entrep mo, di ko masabi yun na, panabulol ako dun. Charot. Ano muna natin, mag-backstory muna tayo sa pagiging teacher mo. Actually, parang wala akong naalala na napag-usapan natin na gusto mong maging teacher. Pero yes, doctor. Parehas tayong gusto natin maging doctor nun, di ba? Pero
hindi ko maalala. Parang hindi ko alam kung mahina ba talaga yung memory ko dahil minsan nakalimutan ko nga na nagsasaing ako. Pero kidding aside, hindi ko Parehas maalala. talaga tayo mag-best friend. Sa akin naman, gripo. Hindi ko maalala na dream mo maging teacher. Hindi ko talaga alam. Kasi noon, 'di ba, parang wala kang yun nga nabanggit mo lang sa akin maging doctor. At saka gusto mong maging housewife ni ano. Charot. Ay, Hindi. maging Hindi na, housewife. wala ko nabanggit. So, paano yung story kung bakit at paano ka naging teacher? Dahil meron bang, 'di ba si Tita Hermie is a teacher? Malaking Mm, influence ba 'to sa kanya? Ay, sa'yo? sa akin, no? Oo. Actually, sa totoo lang, well, dahil medyo mahal talaga yung mag-doktor, Mm. so, naisip ko muna talaga mag-teacher dahil, yun nga, agree ako sa'yo, malaking influence din talaga yung nanay ko sa akin. Kasi, hanga ako sa nanay ko dahil teacher siya sa public, pero nagawa niyang magkaroon ng mga real estate, like apartments. Masinop Wow. siya, oo. Ako Tapos diyan tita, eh. tapos naalala ko, sabi ko, grabe yung nanay ko, no? Kasi yung mga ibang teacher, nakikita ko sila na gumagawa ng mga visual aid. Nanay ko, never kong nakita. Sabi niya, sa school ko ginagawa kasi. Kasi family time, 'no? Family time sa Family time. bahay. So, parang sabi ko, grabe, super mom talaga tong nanay ko. Oo nga. So, yun. Tapos, marami rin talagang student na pag nakikita siya somewhere, kunyari, pumapasyal kami sa market or sa mall, talagang naaalala siya, tas sobrang grateful Mm. sa kanya. So, I believe, yung pagiging strong talaga ng mother ko, yun talaga yung naka-influence sa akin. And, since teacher nga siya, marami din talaga siyang tinuturo sa Mm. aming values. So, sabi ko, okey din pala mag-teacher. Hindi siya gano'n kahirap. Oo. Pero yung pala, pamayayag ate ko. Pero ika'y educator ka ng elementary or ng secondary? Secondary. So, Secondary. secondary, I handled grade 7, grade 8, grade 9. Ang gusto kong malaman, 'di ba, siyempre kailangan mo ng licensure examination, mahirap ba or nahirapan ka ba dun sa step na yun? Kasi Right. nag-transition from college papunta sa ano, licensed teacher, eh. Kailangan mo mag-licensure examination. Was it difficult sa end mo? Sa end ko. Mm. To be honest, at first, I thought it's mahirap. Pero the Lord is good again kasi ang ginawa namin no'n, nag-group review kami and lahat kami nag-group review, I believe, nakapasa kami ng board. And Wow, nasa line of 80 naman yung nakuha ko. Visualize nice! mo. Uy! O, di ba? Parang sabi ko, konti na lang, nasa top na. Pero parang iyak nga ako ng iyak noon after ng board exam kasi nabutasan ko yung so sobrang diin ko mag-shade, Ay, nabutasan ko yung paper. So oh, wala siyempre talaga, nakakakaba yun. habang Mm. kaba ako, sabi ko, "Uy, bagsak na ako." Pero buti na lang, hindi ako bumagsak. So, yung transition, I think, ang challenging lang doon, yung idea na baka nga, syempre, hindi mo alam yung result. Mm, Pero I believe mm. if you give naman your best, diba, kung pumasa ka man o hindi, it will not define naman Mm. who you are pa rin. Oo. At Oo. saka, for the knowledge of the viewers, isa sa mga pinakamahihirap na examinations sa licensure is yung sa teachers. Kasi hindi, parang ang baba ng passing rate, 'di ba? Yeah, tsaka Ng teachers. tatlong yung time namin eh. Meron kang general education, Oo. tapos meron din yung pinaka-specialization mo. Oo. So, pinaka-na-challenge ako doon sa Filipino tsaka sa ECAC. Pero nakapasa pa rin naman. Oh, 'di ba? Pasado pa rin sa awa ng Diyos, sa grace ni Lord, no? Kaya yun, first application ko dito, one of the private schools in Malabon. And nagturo ako ng biology. So, na-practice ko talaga yung inaral ko. Natuwa nga ako eh, kasi sabi ko, wow, kung ano yung inaral ko, na-practice ko siya. Mm. Oo. So, yun. Tapos, dun ko na-realize na sa real world pala talaga, no, medyo challenging kasi syempre you will Mm. handle yourself, you will handle yung mga bata. Bukod sa high Mm. school, I also teach college pala sa Our Lady of Ah, Fatima University. Ito talaga mga nice. Alma mater ko famous. 'yun. Alma mater mo, yan! Alma mater ko 'yun. Ayan nga, oo. So, doon nagturo ako doon. Tapos doon ako
talaga ring natuwa kasi nagturo din ako ng mga foreign students doon. Wow. Last teaching Tayo experience. nagtagpo doon, no? Dapat Ano? pala naging prof ko, para uno na ako lagi. Char. Kaso mag-guide. Oo, di ba? So, Pero, ano? Bes, ano ang nagustuhan mo sa pagiging teacher? Ano ang nagustuhan ko sa pagiging teacher? Bukod dun sa Ayan. mga sinasabi mo na, di ba, kanina sabi mo, una sa nagustuhan mo is you got to teach yung mga, yung gusto mo talaga. Pero ano Oo. talaga ang, sa ilang years ka ba naging teacher? 8 years. Sa 8 years na yun, anong nagustuhan mo sa pagiging 8 teacher? years akong nag-teach. Pinaka nagustuhan ko is yung time na uma-attend din talaga ako lagi ng mga seminars, ng workshop. And syempre yung yung development ko din talaga. Kasi syempre pag batang teacher ka, medyo batang teacher ka, hindi ka pa masyadong pasensyosa eh. Parang gusto mo talaga stricta ka sa lahat and all. Pero as you grow pala sa teaching, meron kang ma-encounter ng mga student doon na they have issues with their family, tapos you really have to understand them, ganyan. So, doon na ako naging pasensyosa, yun. Tapos at the same time, bukod doon, pati yung parents, i-handle mo din. Yung journey ko sa pagiging teacher, I can say na, ayan, nagustuhan ko ay yung talagang na-develop yung values ko, and at the same time, yung journey din ng pagiging learner. Wait lang, Besa. Sorry ipapatulin lang kita. Hello. Nandito yung anak ko eh. Okay, anak. Saglit lang. Is that Max? Max, hello. Ay, ito yung susunod sa yapa ko na magkakaroon ng talk show. Can you say hi to the viewers? Hi! Ganda. Hi! You can go now. Thank you. Thank you, dear. Ayun, going back, talaga, tama yun na as a teacher, parang holistically, handle mo sila lahat from the students, syempre ikaw, co-workers, faculty members, students, and yung parents mismo. And parang tapos, ang nakakaloka na part doon is, hindi lang ito isa. Di ba? Ang dami nila. Dami and very diverse. Kaya talagang saludo din ako sa mga teacher kasi bukod pa dyan, inuuwi pa nila yung mga trabaho nila. Ako first hand ko na kita yan kasi 'di ba? Galing din ako sa may mga family members ako na educator, si lolo, yung mga tito and tita ko, mga ganyan. So sa pagtumbok ko na rin nun, kasi nga, di ba, nakikita ko sila, kasi noon sila lolo, parang yung salary niya before, nandun pa, tapos, di ba, parang nandun kami sa kanya doon kami nakatira. So, sometimes, parang, di na niya alam gagawin to make ends meet, ganyan. So, may mga side hustles ang lolo ko, lettering, nagdo-drawing, nagpe-paint, maganyan. Tapos nagti-teach pa siya ng ALS on Saturdays, weekend. Ganyan. May mga ganun pa siya. So, sa madaling sabi, parang teaching is a noble job. We all know that. Pero, hindi siya, paano ba natin sasabihin sa maayos na, hindi siya very much compensated. Hindi siya compensated enough. Ganun. Ito ba ay isa sa mga reason kung bakit you jump from being a teacher doon sa pagiging entrep? Kasi sabi mo kanina, dito, nag-attend ako ng ganyan and nagkaroon ako ng mga side hustle. Ganyan. Oo. Isa ba marami yun? akong side hustle sa pagiging nung teacher ako. Kasi I agree with you, in our country here in the Philippines. I don't know in other countries, no? But sa Philippines lang naman pa ako nag-teach. Pero I think sa ibang bansa, they are compensated well. Pero dito sa atin, karamihan talaga ng mga teachers, they are really doing their job, inuwi pa nila and all. Pero not really well compensated. So, yung ibig ko sabihin ng compensation is merely, syempre, yung mga benefits nila with their health, yung ganyan. And at the same time, salary din, diba? So, minsan, diba, sa mga public best, yung materials nila, to cut you lang, yung mga materials, diba, nanggagaling pa minsan sa bulsa ng mga teachers, diba? Sa bulsa ng mga teachers.
mga visual aids, Oo, gano'n. I yung think gano'n. it was parang dati yun, pero ngayon parang medyo maganda na yung salary grade ng mga teachers, eh, 'no? Tumaas Pero na yata, oo, oo. tumaas na. Pero before, way back, Way back, ano oo, medyo ako mm. kasi private school ako, eh. Hindi ko masyadong kabisado sa public, pero sa private kasi, may mga private na malaki magpasuweldo, pero may mga Mm. private din talaga na sakto lang yung kung ano, yung parang Mm. okey naman and all. So, I think, talagang kailangan din kasi ng additional income source. Kasi ako nung teacher, dami rin akong side hustle, nag-tutor ako. Mm. Ngayon nga nagsulat ako Oo, ng libro, ng libro. tapos, nagtinda ako ng mga kung ano-anong ititinda from Mm. Divisoria, may tinda ng Hmm. pulpe, na kung ano-ano. Tapos, ano pa ba, nagtinda rin ako ng mga jewelries, so in short, you really have to do something to add to your cash flow. Kasi siyempre Mm. bumabiyahe ka din, may transportation Mm, needs ka mm. din, may allowance ka din dapat sa food mo. Meron ka rin ng mga wants and may needs Mm. ka din siyempre. So, Mm. yun, I will be very honest, no? I think isa talaga din sa mga reasons ko why I look into a side hustle before is really grow my cash flow. Yun. Mm. Kasi alam ko na okay naman na teaching, pero naisip ko baka meron akong mga gustong gawin na hindi siya kayanin. So, I just want to add additional incomes. Mm. Actually, business talaga yung hinahanap ko no'n, eh, like parang food kiosk, gano'n yung gusto ko. Kasi Oo, 'di ba hindi na ako magtinda-tinda, gano'n. oo. Tapos yun, sabi ko, sige, magta-try lang ako. Pero hindi never did I know na parang ano pala, parang mamahalin ko pala yung world of entrepreneurship. Parang it will really create, something in me Mm. na hindi ko alam na may gano'n pala akong ano, Pero parang ano yung mga oo, something parang ano ka na, na-invite ka masyado dun 'no? na parang Ganyan. gano'n na, okay, into ganito, yun. Although hindi naman talaga siya madali. Oo, Pero inisip ko, working is not easy. Working on a oo. job is not easy. Having But a have you business is choose your ano, you have to not choose easy. your heart. Oo, 'di ba? I would just choose my heart. Oo. So, 'di ba, working smart naman daw is not just parang hindi ka magwo-work, Mm, ganto-ganto lang, mm. pero working smart is really choosing what to work hard for. So, I work hard Mm. for the business. Yun. Yun yung isang ano, naisip ko na being smart is also really choosing what to work hard for. Mm, tama. Pero bes, siyempre yung transition mo from being a teacher papunta ng entre parang it's hard 'no, ba? Ano yung mga Super hard. challenges, yung mga yung big challenges, o sige yun na lang kasi so super hard, eh, baka marami ka yung biggest challenges na you've faced, ah, when making this transition tapos paano mo siya na-overcome? May mga tao ba kasi parang ang naiisip ko diyan is meron bang mga tao na, "Anong alam mo diyan sa business?" Ganyan, "Ano ka bakit ka okey ka sa pagiging teacher, ayan ka nga, eh, tapos bigla kang magbi-business," parang ganyan and, ah, blah, blah, blah and stuff, parang gano'n. Oo. Nung una kasi, ang pinakamahirap talaga for me is Mm. the mindset. Kasi dito sa Mindset. Philippines, we've been trained to become, um, an ano, eh, Workforce. a Sabihin workforce. mo na, Yung workforce. parang mag-work. Oo, kailangan We mo are trained to work. We are not 'di ba trained to kailangan become mag-aral, the kasi kailangan mo entrepreneur. makaano ng Oo. magandang So, trabaho, 'di for ba? me, it's very difficult for me to adapt kasi naalala ko no'n, kahit na nasa business world, nagbi-business Mm, sabi, business 'yan, ganyan. Gusto ko pa ring i-climb up yung ano, corporate ano, mm. ladder, yung success sa corporate and siyempre together with the business. Pero yung darating ka pala sa In point terms of na ano, sa academe pagtuturo ko, mo? oo. Mm. Gusto kasi sabi nila puwede kang maging gan'to, maging Oo, principal or para may something. duality ka na ano 'no, it can Oo, be kaya mo parang siya. both worlds. Kasi malaki yung ganyan din diyan, gano'n. Mm, Kaya mo nagle-lead ka naman ng mga tao na, mga ganyan. Tapos ako, na-realize ko, kaya naman din talaga. Pero parang yung mindset ko, kaya rin hindi talaga ako
kumbaga mabilis mag-succeed sa area ng business. Kasi yung mindset na meron ako as an empleyado is what I'm putting the mindset as an entrepreneur. So magkaiba talaga yung mindset. So doon pala talaga, kasi the faster na magkaroon ka talaga ng shift or transition, the faster your results will be. Yun yung na-realize ko. So, in short, sabi ko, grabe, gusto ko lahat gawin. So, what happened to me, syempre, di ba, before it will becomes easy, it will be really hard. Bago siya maging easy. So, ako, yun, ang pinaka nahirapan ako is una mindset. Kasi nga, I am not destined. Imaginein mo, di ba, minsan sa isang hapagkainan, lagi pinag-uusapan, mahirap kumita ng pera. For how many years kang na mindset na ganun? Like, parang bata pa lang, ganun na yung ganun na yung mindset. So, ikaw ngayon, napunta ka sa entrepreneurship, sasabihin sa'yo, money is easy to make. Parang, masasyak ka. Talaga ba? Parang ganun. So, in short, yun talaga yung unang wina-workout. Kasi, I believe na, di ba, when there is a transforming of the mind, the action will just follow. So, yun, doon ako nahirapan. Kaya din parang, dito ko, kumaya dito naman ako. Ganun. So, until I really contemplate, and sabi ko, grabe, nagkaroon na ako ng sakit, kagagawa ko ng ganun. Lahat kinakaya mo. So, nung sinaside hustle ko kasi siya, syempre, I have my 8 to 5 job. Na minsan, hindi mo naman 8 to 5 lang yun, gigising ka pa ng maaga to prepare, tapos biyahe ka pa, so makakauwi ka na, gabi na. Tapos after nun, doon ko palang gagawin yung side hustle. Yun. So, yung transition din na gano'n na sobrang, syempre physically, buti na lang bata pa ako. Plus, yung mga, yun nga, yung rejection. Kasi, di ba, even kahit nga si Jesus nireject siya sa sarili niyang bayan, parang gano'n, sa sarili niyang lugar. So ako din, dahil nagkaroon ako ng shift, nag-transition ako from what is the usual or the conventional going to the unconventional. There are also people which are really closest to me na parang they're questioning my decision. Bakit ganyan yung pinili mo? Talino mo? Hindi pa naman sanang ganito and all that. Pero ako, parang ganito lang yung mindset ko. Ako yung nakapanood Ako yung nakakita nung nakapanood ng movie. Hindi napanood nung taong nagsasabi sa akin na maganda yung movie o hindi. Ako yung nakakita ng movie. Kaya ibig sabihin, ako yung nakakaalam kung ano yung ending. Pwedeng maging ending. Ganon yung mindset ko. Ganda, best. Oo, diba? Parang kuwari, yung Titanic, sabihin mo, actually maganda yung Titanic nabuhay nga si Jack. Pero kung napanood mo, sabi mo, alam mo hindi. Alam mo hindi. So in short, sabi ko, ako yung nakakita. Ako yung nakakita ng mga successful na naka-experience. Ako yung nakakita ng maganda yung product. Ako yung nakapanood. So in short, parang sabi ko, if I will believe to these people na hindi nakakita, pwedeng sayang yung opportunity na binibigay sa akin ngayon. So parang ako naman, sige, I'll just parang try and all na una. Pero I have this mindset na talaga na I really want to have an extra source of income. Yun, the next time. Yun siya. Ayun. So, best, parang naano ako doon, parang ang galing kasi yung, syempre parang it's a matter of mindset lang, di ba? Shinif mo lang yung mindset mo and then parang you jump from this person to become that person na parang as in zero knowledge, as in parang ground zero, parang gano'n, di ba? Para siyang you took the leap and then parang ano yung kasabihan na yan, leap and the net will appear. Parang ganun na yung ganda naman yun. Pero tayo pa ko. Ano talaga? Diba? Parang ganun yung nangyari sa'yo and it is taking risk. Oo. At actually, this moment, I believe, sige, even though I will still continue to do my job, there will still be risk. Even I do my job, in everything naman. In everything, may risk siya. So parang ang sabi ko, sige, total naman, lahat ng bagay pwede pag-aralan. Yun yung ko, yun yung mindset ko. Sabi ko, sige, pag-aralan ko to. Kapag talagang na-prove ko na maganda to,
at least pwede ako maging successful, may chance akong Yes. maging successful. Kung hindi Mm. man, at least natuto ako. Parang Yes. yung skill kasi, 'di ba sabi nga, what makes people successful is not the money. What makes people successful is the skill, is the business skill or kung anong Yes. skill man yan. Yes. 'Di ba? So Yes. parang naisip ko, skill is learnable naman. Natututunan Mm. naman siya. So, parang depende na lang sa akin kung bibilisan kong matutunan, i-a-apply ko Oo. kaagad, papaka-humble Or ako. Kasi hinder mo yung medyo sarili mo. talaga ako humble, I think, no, at first kasi parang inisip ko, teacher naman ako, kaya ko yan. Oo. Pero doon Oo, ko siyempre yung mga na-realize, ganun. iba pala ang dynamics. Parang, okay, parang kailangan mo talaga, minsan natututo ka from younger people, Oo. siya ka, ay grabe bata nito, pero ba't ganito, alam niya 'to, gano'n. So yun yung mga bagay na inaral ko din. Tas yun nga, you really persevere kasi lahat tayo may learning curve, eh. Mm. Parang yung ibang mga tao na pumasok sa business, they are already ready for that grind. There are people Mm. naman that are just there to try and everything. Oo. Dito, Test the water. as the water. So, ikaw din mismo, ma-realize mo na, how do I adapt to these people? May tinuturo kada tao sa'yo. Ikaw ngayon yung tinuturuan ngayon how you will adjust. Mm. Minsan may Mm. difficult people pa. Paano mo yung response mo. Kaya nga sabi ko, grabe, parang bumait din talaga ako sa opportunity na pinasok ko. Ayan. Di ba sabi nga, Hmm. ego is the enemy. Sabi one of my favorite books yan ni Ryan Holiday, Ego is the enemy. And kailangan mo talagang alisin yung ego mo for you to be filled again with knowledge. Kasi may mga bagay-bagay na, di ba parang ang sinasabi nga nila is, dito sa world na to, ang very certain lang is ambiguity. We don't know what we don't know. Yeah. 'Diba? So for us to know, we have to experience it. Maganda na nga ngayon because 'di ba, ito yung sinabi mo sa akin, this is an era of information. Natandaan ko 'yan. This is the era of information and the information is there, 'di ba? Ang dali-dali na nating matuto. Alam na natin the information ay nandito na sa ating palm, nasa fingertips na natin ang lahat. And the good thing is, pwede na tayong matuto nang hindi napapaso. We can learn from the experiences of others, sa mga Yes. mistakes ng others, ganyan. Yun. And my next question, di ba, having experienced all of that, ano yung moment, yung precise moment na nag-solidify ng decision mo to pursue na mag full-time ka na sa entrepreneurship? Kasi sabi mo nga, di ba, you were doing this ng side hustle lang, yung eto ako mamaya, tapos eto ako. Ano yung pinaka moment na sabi ko, ay hindi na, eto na ako. Magiging entrep na ako. Magiging business Parang woman Miss na ako. Universe. Thank you for that wonderful question. Ayan, to be honest, best, yung akin, I cannot say na may definite talaga siya. Mm-mm. Parang snowball yung akin. Yun, oo. Snowball siya na nare-realize ko ito, ganito, every single day, meron akong realization. Tapos, I really prayed. I prayed to God. Nasabi ko, Lord, nahihirapan na ako ng, yung physically exhausted na ako kapag sobrang pagod na ako. Ganito na yung cycle ng sleep ko, ganyan. Kasi syempre, may mga bagay ka iti-trade off at that moment. Trade off, yes. Yung minsan, hindi ka rin nakaka-attend sa mga important occasions ng mga loved ones mo kasi nasa business ka. Yes. Sabi ko, Lord, please give me a very clear instruction. Naku, teka, hanapin ko yung Bible verse. Ayan na, mag-i-start na tayo sa mga Bible verses. Pero having said that, best, natatandaan mo yung the last time that we talked, yung quick call natin pero 3 hours, ganyan. You said to me that kung papantok ako, I should be reading yung Proverbs na lang. And meron akong isa, di ba may mga kinento ka sa akin nun, meron akong isa na nakita and yun yung gusto mong sabihin sa akin. Nakita ko siya, yung Proverbs 16 verse 3, parang commit your work to the Lord and your plans will be established.
Kasi isa Wow. yun sa mga isa yun sa mga na tinandaan ko kasi 'di ba nandito rin ako sa mundo ng business. Mm. But there were times na parang yung naguguluhan ka. Mm. Parang in times of yung mga downfalls mo, yung mga ganyan. Parang naisip mo, gusto ba yun talagang gusto ko? Pag pagod ka na, 'di ba? May mga times na Mm. pagod ka, mahina benta, mare-reject ka and everything. Tapos isipin mo, eto pa ba yung gusto ko? Nako-compromise yung health mo, nako-compromise ang time mo sa family. And then, makikita mo na, sabi nila, kapag nag-business ka, you have Mas time ganito. freedom. But you have Mm. to work 24/7. Yun yung other side of the business when you want to establish it. 'Di ba? Ngayon, may business ako and medyo stop muna siya. And Mm. after nung conversation natin, I had this parang eagerness to start it again, to Wow. restart. Oo. Because you said to me na Mm. if it is from the Lord, no one can stop it. I asked before, Lord, Mm. bigyan mo ako ng business kasi I want to sustain yung binibigay ko sa ah kita Tatay Kalo noon na Mm. pang maintenance. Bigay mo and I want something that I really love. Yung nakakatulong ako parang ganyan. I want this and I was so certain before na ito yung gusto ko and then binigay niya. And then all of a sudden, nakaano lang ako ng mga parang Problem. challenges, parang minsan tumatagilid ka na ganyan, 'di ba? Parang gano'n. But because of our conversation, I am certain right now that it was a gift and it is a gift from the Lord. Kaya umpisan ko siya ulit. And it's going to Yay! Praise God. yes, ang ganda na Beautiful. ang Ang ganda ganda ng ng verse, na ano ka pala, na-inspired ka. Oo. yes. Kasi 'di ba, sabi nga kahit na may business o wala kang business, Mm. there will be problems. Sabi nga Yes. rin ni Jim Rohn, Mm. there is still rain sa mga Mm. rich people, sa mga poor Yes. and rich. So nasa atin talaga. So ito yung verse I'm going to share yung verse na binigay sa akin ni Lord nung time na I decided to really do the business full time. Mm. This is from Proverbs 6, chapter 6 to uh, to 11. Sabi dito, go to the ant, you sluggard. Sluggard is like, it's lazy ganun siya. Consider her ways and be wise. Yung mga langgam daw wise. Which of having no chief, overseer, or ruler, provides her food in the summer and gathers her supplies in the harvest. How long will you sleep, oh sluggard? Gaano ka katagal natutulog, o tamad? Sabi gano'n, when you will Lord, arise out of your sleep, kailan ka daw mabangon sa tulog mo? Yet a little Lord, sleep. di na ako natutulog, Lord. Sabi dito, yet Tara. a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to lie down. So will poverty will come like a robber or one who travels and your want like an armed man. So parang naano ko, sabi ko, Lord, ito ba yung sagot mo sa akin? So sabi ko, sabi ni Lord, sipagan mo. Kahit wala kang Mm. chief, wala kang overseer, gawin mo yung business, sipagan Mm. mo. Sabi ko, grabe na. So, doon na talaga ako nag-decide. Kasi sabi ko, I believe na when the time na I'm really seeking for an opportunity, 'di ba? May prayer tayo na minsan hindi mo magets yung answer ni Lord Pero I believe Mm. na minsan si Lord nag-answer siya through other people or through opportunity. And being a good steward, kung ano yung meron ka ngayon, you really have to take Mm. care of it. So ayan, reminder Take sa akin. care of it. Sabi ko, grabe to. Gayahin Talagang natin totoo ang yung exam. nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sipagan mo Diba? lang. Sipag-sipag Diba? lang. Tsaka minsan maiisip mo, bakit ganun yung Bible? Bakit langgam yung Mm. parang naging analogy niya na gayahin mo? Pero Mm. kung titingnan mo, di pa nga tag-ulan, nag-iimpok na sila, ang sipag nila. Mm. Diba? So parang kahit saang mundo ka pumunta yung langgam, mas sipag talaga. So in short, Oo. yung pinagpe-pray ko na opportunity, sipagan, di ba? A little folding of hands, a little slumber, tulog, and poverty. Parang doon ako na Lord, sabi ko, kaya totoo Pasalamat na. kaya mahirap ako, Lord. Actually, if you will really look Sorry. into the Bible, walang retirement sa Bible. Mm. Walang When idea work. of, Mm. oo. So, yun siya. Yun yung sabi ko, Lord, sige po,
tulungan niyo po ako na na Galing. maging consistent, yun. Tapos, sabi ko, Lord, lead me to the right people. So, in short, yung prayer ko, unti-unti ko na rin siyang binago. Hindi na yung parang more of, bigyan mo ko ng ganito, Lord, bigyan mo. More of parang ako na Lord, gawin yung strength ko, yung vitality ko, i-prolong mo yung patience ko, ganyan. So, doon na ako nag-start na, sabi ko, gagayahin ko yung mga langgam. Ayan, Tapos, oo, grabe sila to. charot lang. Nasasabi ko yung Ay, hindi. Sayang nga wala si ate. Oo. Mas madidig pa natin to deeper pag nandito si ate. Magaling magtanong ng questions yun. Ay, wow. Anyway. So, going back, di ba? Parang ang sinasabi mo kasi is, the best way to predict the future is to create it. Yan. Pag gano'n na naman tayo. But, syempre, alam natin na, sinasabi nga natin kanina na hindi ganun kadali. Diba? Pero alam natin na hindi mo naman dinidespise yung pagiging teacher. Yung pag-alis mo, yung transition mo para sa teacher, syempre dala-dala mo pa rin yon. The question is, anong favorite mong number sa electric fan? Hindi, joke lang. Bakit? Hindi, charot lang. Ano ka ba? Joke yun. Anong mga skills and lessons sa pagiging teacher yung nadala mo sa pagiging entrepreneur mo? Ayan, ang beautiful ng tanong. Madami. Actually, madami. Kasi, di ba ang teacher, you monitor, you track, you train. So, I think, isa sa mga nagagamit ko talaga ngayon, because I'm one of the trainers ngayon ng aming team, most especially sa products. So, I believe, yung communication and yung sinisimplify mo yung mga bagay na complicated when you teach to your student, nadala ko talaga siya sa pagiging trainer. So, yung mga bagay na parang, wow, ganun, mahirap. Akala niya mahirap intindihan, pero pag in-explain mo na, dumadali na siya. And then, yung monitoring, yung tracking, and yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga estudyante, iba-iba na ugali, diba? Yung mga people under your organization also, ganun din. So, test of din siya, leadership, kung paano mo i-handle yung isang tao dito, situational leadership. Tsaka yun, sabi nga, di ba, you cannot really parang add value to people if you don't really love them. Actually, nung una, parang sabi ko, grabe pa. Totoo yung sinasabi mo pag naging entrepreneur ka, boss mo talaga. Yung lahat ng taong under mo, boss mo sila. Pero very ironic din in life. Mystery of life siya. Na sabi ko, kung sino yung mga taong laging nagsaserve, kung sino yung mga taong very patient, yung laging sila yung talagang nagli-lead, sila talaga din yung laging pagod. Pero if you will go into the room, sila din yung mga taong may mga malalaking income. Successful. Yes. Very mystery of life siya. The people who really serve, the people who really give, are the people with big income din talaga. Sabi ko, ang galing talaga ni Lord, no? Kasi talaga, marirealize na ibig sabihin, life is not meant really talaga to satisfy lang kung ano yung gusto mo. Parang, successful ka, yes, na-achieve mo itong mga to, ganito. Pero, serving others daw. Oo, iba yung feeling and iba din yung fulfillment na nakita mo yung mga taong tinulungan mo na naging successful din. Tapos halimbawa, ako, yung nanay ko, during my Bali travel incentive, siya yung naisama ko. And that was her first travel out of the country. So parang sabi ko, grabe pala to. Diba? Parang hindi ko akalain na pwedeng gawin ito. Although, syempre, pwede ka naman mag-travel ngayon. Kaya na. Free. Tapos, VIP treatment, ganun. Tapos sabi ko, yung nanay ko, na-experience na yun because of the business that I'm in. Yun. Kaya sabi ko, ang saya pala. Doon ko na na-realize, ang saya pala. Pag nakikita mo yung parents mo or someone in your organization na kasama mo na achieve yung mga ganun, hindi nila akalain na possible. Yun. Doon ako na-amaze in this business. Tsaka syempre ako, pwede ko pag makita niyo ako dati, hindi ako ganito. Char. Kumbaga yung health ko nag-improve. For me, no amount of money can compensate bad health. Kumbaga parang kahit gaano ka kayaman, 'di ba? Kahit bayaran mo pa yung yes, everything, 'di ba? Pero yun nga,
sabi ko, yung health ko din naayos din talaga. Sobrang expensive niya. Lagi kong sinasabi yun sa talk ko na you are your best investment. So never be Yes. cheap with yourself. Yes. Ay naku, guilty ako diyan. Minsan ano mo yun, siyempre 'pag may mga anak ka na, titipid-tipid ka na sa sarili mo. Pero ngayon, nagre-reward na ako sa sarili ko. Kahit wala pa akong ginagawa, bes, nagre-reward na ako. Kasi feeling ko baka magawa ako magawa ako eh. Na joke Oo lang. naman, Okay. reward yourself. 'Di ba? Sabi nga, Yes. do not beat yourself. Do not beat it. Yes, 'di Kasi ba nasa ano yun, sa the richest man in Babylon. Oo. yeah, ay naku, Nandun. natulog sa karito Reward yan. yourself. Isa sa mga gusto ko yun na book. So, pero Bes, may nami-miss ka ba sa pagiging teacher Teacher. mo? Sabagay, wala na rin gaano kasi na-apply Ako, mo may na, sabi nami-miss mo nga pa din na ako. na-apply mo ngayon 'di ba? Siguro nami-miss ko yung idea na 'pag meron kang student kasi Mm. yung last teaching experience ko sa ano yun, isang Chinese Mm. school. Yung mga student kasi doon very expressive sila ng Mm. ng feelings kapag na-appreciate ka nila as a teacher. Yun yung nami-miss ko. Yung parang one time may isang student sabi doon, "Miss Tobias," sabi gano'n, "kailangan ka ng school." Gano'n sabi niya. Ah. Sabi ko, parang naano tuloy ako. Sabi ko, parang aalis na ako. Kailangan daw ako ng school kasi daw nung nagturo daw ako sa kanila ng biology, naintindihan daw nila. Tapos first time daw nilang magkaroon ng, alam niyo yung experiment sa Prague. Ang dami raw Mm. nilang natutunan doon. Yung mga gano'n na parang sabi ko, yun yung siguro yung mami-miss ko na parang there are student na talagang may message ka tapos sasabihin, "Miss Oo. Tobias, di kita Na-touch makakalimutan mo talaga yung lives ito nila yung 'no? natutunan ko sa'yo," gano'n. Tapos kasi Mm. siyempre since high school na 'yan tsaka college, medyo meron na kayong relationship na yung alam mo yun, yung hindi na rin sila bata. They know na mabibigyan mo na rin sila mga advice, ganyan. Ta's 'pag hindi mo na sila hina-handle, puwedeng-puwede na kayong maging friends, gano'n. So yun yung Mm. siguro yung mami-miss ko tsaka ano pa ba, dun din kasi sa last na teaching experience ko, dun sa school na pinasok ko, lagi talagang may mga Bible study dun, gano'n. Yung community na yung last teaching experience ko, napakaganda ng community. Yun, sa totoo lang, sobrang nahirapan din talaga akong mag-decide nun kung talagang iwan ko ba 'to, alis na ako, Mm. yun. Oo 'no, parang big factor talaga ang Ang community bait 'no? talaga ni Lord na nilagay niya rin ako doon kasi yung mga activities doon, talagang it will really help you grow not just with your IQ, pero yung EQ, yung spiritual Mm. development mo. Tapos may mga family day sila, yung iba yung culture Mm. dun sa school na yun Dun ko Yes, oo. na-realize na grabe, kaya pala ano 'to, magandang school 'to. Sabi ko kasi holistic yung ano nila, yung approach. Yun yung Approach niya. mami-miss ko, oo. Tsaka nag-travel kasi kami nun nung mga co-teacher ko. Mababait yung mga co-teacher ko doon sa school na yun. Kaya sabi ko, okay. Pero sabi ko naman sa isang banda, hindi na lang ako nagtuturo sa four corners na classroom, 'di ba? Yes, oo. Parang I can teach anytime, anywhere. Yun yung parang Yun yung maganda, oo nga. yun naman yung puwede kong gawin na hindi lang sa mga estudyante, puwede na rin yung mga nanay, ano pa, yung Yes. mga kung ano mang professions 'yan basta related 'yan sa health or kung ano man, 'di ba? Yung gano'n. Ang ganda ng usapan natin. Ibe-break muna kita diyan, and alam ko na yung mga viewers din natin, sobrang nag-dive in sila. Mamaya ikatanong ko sa'yo, kung paano ka talaga nag-start bilang entrepreneur, yung story talaga ng kung paano mo pinasok yung journey mo na yan. So Sige. ngayon, magbabasa muna tayo ng mga comments, and also we encourage yung mga viewers natin to ask. Kahit mahirap, kahit geometry, kaya niya yan sagutin. Ay, Kahit diba? nandiyan ang Kahit Google. physics. Nandiyan ang Google. Tanungin niyo siya. Yan. Magbasa muna tayo ng mga comments natin, makahinga-hinga tayo. Pero ang ganda ng journey, ang ganda ng story. Laging maganda ang usapan basta kay Coach Lois. Yan, wow. Teacher Then Lois. sabi ng nanay ko, shout out naman dito sa viewers host na maganda. Galit na galit Wow! ka sa akin. Tita Alma, hello! Tita Alma, kamusta ka na? Hello po, Miss Mayet. Hello, Miss Maraming salamat po sa, alam mo, sinasabi nila, shout out po sa magandang host. Grabe naman kayo. Nagsasabi kayo ng totoo.
Tapos parang naanuhan 'to ng nanay ko na bigyan, Ate Alma. Eto din, pa-shoutout po sa isang tulad kong nilalang parang awa niyo na malakas na shoutout. Hello, miss ba 'to, Sir Rocky? Ano ba yun? Hello din po kay Ma'am Charing Tokol. Thank you for watching po. Ayan. Hello din kay Anika. Anika, si Manting 'to. Ay, hello! Ganda, oh. Yes, syempre. 3 pitik photography is always here. Good evening. Di ka na ngayon nanonood while watching, And ayan, si Ate Lely and sa ate ko na always present. Magkakaroon na to ng loyalty award eh. Always present yan. So, going back, Bes. Yung mga viewers natin dyan, we encourage you to send your questions and lahat ng mga gusto nyo malaman sa journey netong si Lois. Bes, kwento mo ngayon kung paano ka napasok dyan sa ganyang kind of business. And gaano kahirap? Ay, yung mga pinagdaanan mo. Kailangan ko palang i-share tong live natin. Sandali lang. Share ko ngayon sa family members ko. Sabi ko, di ba? Kaya mag-isang oras na, di mo pala share. Dalawa dito. No? Bakit ganyan yung mga, Anyway, sige, kukwento ko ng very quick lang. Ay, aminan na to. Aminan. Galing talaga, heartbroken talaga ako. No. Nice, kanina. Pwede bang malaman kung sino yun? Name dropping, bawal yun. Heartbroken ako nung time na yun. Then, one of my friends invited me to attend a seminar. A landmark education seminar. Tapos, sabi ko, sige, try ko yan. Kasi maganda siya, personal development, ganun. Tapos, sabi ko, wow naman, ang bongga naman dito, nagkakaayos yung mga nagkakagalit. Tapos, nakaka-breakthrough yung mga walang breakthrough. So, in short, sumali ako doon. Nag-aral ako for 3 days. Nag-attend ako for 3 days. You called me. Natatandaan mo ba? Tinawagan mo ako nun. Tapos, parang, litong-lito ako sa buhay ko. Ano pang ginagawa nito ni Lois? Oo, di ba? Tawag ako na ng mga friends. Nag-thank you ako. Nag-appreciate, mga ganun. So, in short, tapos yung nanay ko, sinulatan ko siya ng letter noon. Sabi ko, ganito yung dating experience ko, pero I love you, ganyan. So, parang ganun. Oo, doon nag-start. Tapos sabi ko, okay. Nagtawag ako noon. Tapos sabi ko, heartbroken ako noon. Tapos sabi ko, ito palang opportunity na to can really help me parang forgive people. And then, one of my classmates, pakilala doon na businessman siya. Tapos sabi niya, I'm an IT and also a businessman, ganun. Tapos sabi ko, na-curious ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko rin kasi mag-business. Sabi ko, ganun. Sinilapitan ko siya. Sabi ko, can you coach me about business? I want to have a business. I want to have additional source of income. Tapos sabi niya, sige, meet tayo sa Gateway. Minit niya ako sa Gateway. Nakita kami sa Gateway. Tapos, pag-upo ko, naalala ko, sabi niya, kamusta? Ganon. Tinanong niya agad ako, sabi niya, ano bang business gusto mo? Sabi ko, mga food kiosk, mga ganyan, mga store. Kasi yun yung uso doon di ba? Oo, ganon. Tapos, tinanong niya ako, do you have 250,000 pesos in the bank? Sabi ko, 250,000, parang naano ko. Kasi syempre, nagbayad ako ng seminar. 25,000 yung seminar Tapos syempre, marami pa akong mga bayarin, gano'n. Tapos sabi ko, parang wala sa ngayon. Sabi niya, sige, check out mo na lang yung business ko. Tapos pinresent niya sa akin yung, international online dropshipping business. Cellular Nutritional Company yun. Tapos sabi ko, sige, formality na lang to. Ganun pa ako. Nasa loob ko. Sige, formality na lang to. Game ako dyan. I'll go for that business. Ganon. Tapos sabi ko, yun, doon nag-start yung journey ko. Tapos, every week, nagmi-meet kami, kino-coach niya ako, tinuturuan niya ako about the business. Then, kasi since Cellular Nutritional Company nga siya, so I tried the product. Nag-take kami, family ng mga vitamins and supplements. Eventually, yun na. Ginawa ko na siya. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya. Full-time na ngayon. Dati, part-time. Ito yung business mo. Yan yung business na sinasabi mo na nag-leap of faith ka. Ito yung business na sinasabi ko na I really jumped
'Di ba? Kumbaga naligo ka, nabasa ka na sa ulan, and then Oo. ayan, meron ding isa dito na Hello. pala yung pamangkin ko. Hi ka sa mga viewers. Hi! Hello! Ang galing yan, tita mo. Baka maging businesswoman ka rin paglaki mo. Hi ka muna, hi. Hi! Shy siya Maganda. no? Shy siya. Sige na, hi ka sa mga viewers. Ganda ng bahay niyo, be. Ayan ang bahay. Kaya mo naman, dito, very, sabay ganun no. So, ayun. Tapos nun, pinart-time ko siya, side hustle. And then, yun nga, eventually, I started when you pay for it. started my journey 2012. And then 2014, I started my weekly income till now. Hindi pa rin ako nag-resign agad. And then, I also got multiple travel incentives na been into different countries and got some, and hindi na heartbroken. Yun lang, yung part na yun. Yung heartbroken, hindi na. Pero, siguro ngayon more of, I'm praying na for the person. Hindi agad ako nagkaroon ng, ng sumunod na, relationship. Actually, nandito siya ngayon. Paano natin siya ngayon? Sinundan ko siya ng link. Ano ba yan? Pero syempre, available. Wow! Available. Mingle. Na rin, pinagpe-pray ko na din siya talaga. Yun. Nice. Kasi si Bess, grabe to eh. Na-inspired ako sa love life nito eh. Ano love life? Sige mo ako. Bess, yung love life mo. Yan yung mga, Anyway, ayan ka na naman. So, you said na parang building business is taking risk, di ba? Nice. Ngayon ba, mako-consider, having yung sa lahat na experience mo, would you say na it is worth taking yung risk na yung mga risk na na-involve doon sa pag-jump mo from being a teacher to an entrepreneur? Were it all worth it? Was it all worth it? Yeah, it Lahat is. sila? Yeah, it is. Kasi, I am kasi, di ba parang minsan may isip mo, pag may problem ka, parang may isip mo, tama ba yung pinasok mo or hindi? Yes. Pero ako, sabi ko, I've studied since kinder to college. Like for how many years yun, Bes? Alam ko kung makakompute mo yun eh. Hindi na, dali. Ang high school, 14. Tapos 4. Hindi lang 14. 14, 16. Oo, 16 years ako nag-aaral. Tapos magpo-postgrad ka pa. Oo, nag-masteral pa ako, diba? Nag-aral ako for that amount of time as a teacher. Pero ang binigay lang niya sa akin compensation. Pero yung effort na binigay ko, lahat nung simula nung nag-aral ako, tapos ganito. Parang inisip ko, worth it ba to? Kasi diba, parang ako, ang mindset ko kasi ngayon, dati kasi syempre to earn money, after work to earn. Pero ngayon, I know that I can double, triple, quadruple my income. Because of the value that you can give to the marketplace. Yung ganon. So, in short, sabi ko, binibigay ko yung 100% ko sa bagay na alam ko na hindi naman posible akong maging successful ng bonggang. Yung ganon. Yung I'm giving my 100%. That I am sure I will not really get my 100% full potential of the opportunity. Pero itong isang opportunity, hindi ko binibigyan masyado ng effort. Pero there is a possibility, a chance, that I can really go and get my dreams on this opportunity. Sabi ko, parang very, very naman, hindi logical. So, alam mo, naging logical din ako ngayon nung nag-business ako. Parang pag-iisip ako logical. What if I give my time, my effort to this opportunity? Kasi syempre, there are people naman talaga who failed and there are people who will succeed, diba? Pero ang mindset ko, bakit ako makikinig sa nag-fail? E di makinig na lang ako sa nag-succeed.
'Di ba? Ganun din naman sa And ibang magpa-feel ka lang naman if you stop eh. 'Di ba? yeah, 'pag nag-quit ka, 'di ba? Tsaka in all industry gano'n naman eh. Parang naisip ko, di gano'n din naman, mag-e-effort din ako. So sabi ko, okay, sige, I'll give my best to this. Every single day, I'll compete with myself. Gano'n, 'di ba? Yes. Kasi alam You ko there versus is a you. may chance ako dito eh. So Mm, yun yung mindset ko. Kaysa dito sa alam kong grabe, parang sabi nga kailangan mo daw mabuhay ng ilang beses, yung mamamatay, mabubuhay bago ka yumaman, gano'n. O, 'di ba? Sabi ko, 'di ba? And I believe na yung time kasi natin and energy, mas mahal siya. Yun ang mindset ko. Yes. Ang Time time and and energy is more expensive than kung ano Nice. pa man. Ganon. Oo. 'Di ba? Parang Yes. realize ko, ano bang pwede kong gawin ngayon that could really give me something. Actually, best I'm very grateful to God talaga. Doon sa tao nag-introduce sa akin ng opportunity na to. The cellular nutritional opportunity na to. Kasi I found out na, yun, blessed din ako na dito ako napunta. Kasi syempre, this is really a very, stable company. It's been in the industry Yes. for 30 years already. And kahit nasa Philippines ako, the income is in dollars. So, in short, pag Yay. ginagawa mo talaga, di ba? So, yun. Tapos, umayos pa yung health ko. Di ba? Parang hindi ko kailangan alam mo yun, yung magpa-IV or something. Sorry po sa mga, drop ako ng, mahal kasi, di ba? Parang, pero if you really take good care of your inside, it will manifest on the outside. Yes, Tapos, I ang believe malupit, also. share ko pa sa family ko. Tapos, ngayon, dahil yung mindset ko, nag-iba na. Oo, nag-iba yung mindset ko. Dati, hindi kami mahilig mag-travel. Ngayon, lahat halos kami traveler na. We want to explore the world. Diba? So, parang sabi ko, grabe Lord, salamat. Nahawa mo din sila dun sa mindset, no? Nahawa rin yung mga kapatid ko. Nag-i-explore na rin kami ng mga bagay na hindi namin ginagawa before as a family. Yon. Tapos hindi lang yun, pati yung mga extended family na ng nanay at tatay ko, ganun din, nahahawaan na din. Kasi sabi ko, grabe pa. Tapos ito pa, kumbaga fulfilling on my end. Kasi syempre, yung challenges kasi sa business, talagang minsan hindi mo alam kung paano mo na isosolve. Dumating ako sa point na parang, saan ako kukuha? Gumanon, syempre marami ko parang ganun challenges, di ba? Doon ka din talaga, butterflies. Doon ka rin, yung faith ko talaga, dito talaga siya nag-grow sa business. Kasi dati, nung teacher ako, parang nafe-feel ko, kaya ko siya all by myself eh. Ay, kaya ko yan, na-achieve ko yan eh. Pero hindi, in reality, it's all really God's grace talaga. Yes, so, doon ko na-realize, sabi ko, wow pala. So, parang, lahat ng meron ako ngayon, dahil meron akong, mas malaking Lord, Diyos. Meron akong source na mas malaki sa akin. So, yun yung hinumble down talaga ako ni Lord dito. But at the same time, diba, sabi nga, si Apostle Paul, na-feel niya yung maging luck, na-feel niya yung magkaroon siya, yung meron siyang ma-experience na mga extravagant things, but in both world, he is content. Yun yung ko, na parang sabi ko, grabe, na-try ko na yung cruise ship. Ang sarap mag-cruise ship. Nice. Every 2 hours ka, steak kayo, jacuzzi. Pero parang, sabi ko, okay, yung luxury part na yun, okay siya. Pero marirealize mo din, during the grind part, the hustle part, yung mga part na talagang, eto, hinihit mo yung goal mo, kumakausap ka ng tao, nagtatalk ka, napapagod ka, dun ka din na-develop. So, in short, in both worlds, may experience ka na yun din yung mag-humble down sa'yo. Hindi siya laging parang luxurious thing. Pero yun ang maganda, kaya siyang gawin and i-provide ng business. No. And na nagmamanifest sa'yo, Bes, na sobrang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi parang may naalala ko, have you read yung yung Good to Great na book ni Jim Collins? Meron siya doon, kasi meron doon, di ba, siyang parang may inintroduce siya doon yung parang hedgehog concept. Yun, isa yun sa mga bagay na sa akin, naglinger talaga sa akin, na parang, yung tatlo na parang, in doing business, para daw mag-succeed, first, you should be deeply passionate about it. And second, alam mo na you can be the best in the world
Kapag pinasok mo yun, kayang-kaya mo yun. And third, it drives yung economic engine. Very well compensated ka. And lahat yun, kaya ko naalala, lahat yun is manifested sa ginagawa mo ngayon. 'Di ba? ginagawa. Parang you're very passionate about it, gumagaling ka diyan kasi you humbled yourself and never ending yung learning, and then ang balik sa is yung drive na economic yung engine mo. Yung may kita talaga. May kasi 'di ba sabi nga money is something that is always in our mind but not always in our pocket. 'Di ba? Ang dami mong quotes, Besa. Ang galing mo. Grabe ka. Good job ka talaga. So, grabe. Oo, kasi di ba sabi nga meron akong mga Sayang napapanood. naman yung mga nabasa ko, di ko malabas eh. Saka Pero yung hindi ko mga nakalimutan kung motivational sino. speaker, yung mga successful na tao, di ba Yes, sabi nila, oo. I became a millionaire on my 32 years, ganyan, but I lost all my millions on my 36th year. So in short, Mm. talaga, the person you will become in the process will sustain that. Yung pera, Tama. susustain siya ng karakter mo. Kasi Tama. mawawala din talaga agad siya pag hindi. And just to give you lang an idea na panggit mo kanina na, di ba, passion. Dati kasi parang pag passion mo, gusto mo, ganito yung mindset ko dati sa passion, gusto mo yung ginagawa mo and everything, ganun siya. Pero alam mo, pag tiningnan mo pala yung meaning sa Bible ng passion, ibig sabihin ng passion is long suffering. Oh, 'di ba? So in short, 'di ba parang kunwari yung pagiging nanay, yan katulad na mo, best nanay ka na, nanay ko, nanay na rin. Hindi naman lagi yang masaya eh. Actually, passionate ang mga nanay kasi long suffering siya. Yung And also mga pag-alaga teachers, best. sa teachers, 'di ba? Diba? Ganun siya. So, sa love life, yung pagkakaroon ng asawa, 'di ba? Hindi siya laging parang pagising mo, okay kayo, ganun. Kilig-kilig So, kayo palagi. It's not always like that. yeah, kaya yung passion, hindi din lang siya dahil gusto mo to gagawin mo. It really is a long suffering. Suffering din siya na nandun ka pa rin despite the hardship. Hardships. Oo. Kasi Dapat yun may talaga eagerness ka, may hunger ka to get it. yun talaga yung meaning ng word na passion. Yun Nice. yung passion. Grabe, di May ba? natutunan na naman tayo. Oo Long nga. suffering pala siya. So, kaya doon natin may isip na yung mga tao din talaga na they really get well into a certain industry. It's because they are passionate. They endure the long suffering. Yes. Ang ganda nun Congrats, Oh, Bes! You endure. Magiging Oo. Hoy, ang ganda-ganda ng usapan natin ngayon at maraming salamat sa mga viewers for tuning in pa rin. And huwag kayong mawawala kasi mamaya sa segment natin na sumasagot ka pa mamaya meron magbibigay tayo ng amazing mug. And yung question, manggagaling kay Bes yan. Hindi ko nasabi sa kanya. Sorry. Pero, Bes, pwede ka magbigay, later pa to na part, bandang huli, later, pwede ka magbigay ng kahit habang either question siya or word of the night, word of the session, parang ganon na lang, o kahit ano man, na itatype nila later and titingnan natin kung sino makakapagbigay ng tamang sagot and we will give you this amazing mug. O, pakita natin yan ulit. O, ganda niyan. So, yan, ay. Ang ganda, Bes, ang ganda ng mga sinasabi ni Bes, di ba? Napakadami ko na. Siyempre magkakaroon ka niyan. Punta tayo ulit, syempre. Oo. Bes, sino ang nilulook up mo pagdating sa business? Yan. Kanina sinabi mo si Jim Ron. Jim Ron is one. He is one of the best. Les Brown is one. Yan, Les Brown. Better Than Good. Gusto ko yun sa kanya. Yung binigay mo yun sa akin na book. Better Than Good. Inawitan ko yun sa'yo, di ba? Bes, bakit may ganyan ka? Marami pa akong, may ibibigay ako sa'yo ngayon e-book. Sobrang ganda. Binabasa ko. Ganda naman. Thank you. The Go-Giver. The Go-Giver. Yung natin, yan yung namin ngayon, ginagawa namin, palitan na kami ng e-books. E-books na kami ngayon. Piprint ko, bes, hindi ko pa rin kaya. Uy, gano'n. Oo nga, masakit sa mata. Hindi na tayo palitan ng kwento. Mga quotes na. Yes. And life lessons. Next, si Les Brown. Next is?
Talaga, I will, yung mentor ko sa business is, marami sila actually. Hindi ko Mm. maiisa-isa, pero yung mga influential talaga sa akin is mentor Caleb Conrad Edpao, Wow. yan, Richard Tan, and Ana Angelica, Rica Frente Vergara. Silang Yun, tatlo. shout out sa inyo. Kaya palang Shoutout sa galing-galing mga nito ni Bes mentors eh. ko. And syempre sa aking mga spiritual leaders sa church, sa Ay. Victory. And yun, kasi, kasi ang business it will really test you to your limits. Yun, kaya kung hindi ka Yes. grounded spiritually, may mga bagay ka na, alam mo yun. So, di ba, parang sabi ko nga, buti na lang din talaga na si Lord, ginagamit niya din yung business para mas lalo mo siyang makilala yun. So, ganon. Yun. And, of course, my mom and dad. Yes! Hello, tita and tita. My mom na talagang I believe yung kanyang pagiging strong woman and Ninang ko yun. kasi yung ni mother, yung love language ng nanay ko, hindi siya yung sweet kind of mom. Hindi siya gano'n. Tough love siya. Yung tatay Yeah. ko naman is the other way around. Siya yung quiet pero And supportive. a few words, yes. Mm-mm. So I believe na yung sinet nila, kasi yun sinabi ko rin to sa'yo, di ba, Bes? Yung sabi, a good man leaves an inheritance to his children's children, sabi sa Bible. My Yes. parents, Napaganyan really, talaga ako doon. di ba? Really work hard to give. I cannot say na not hindi man siya talaga na fully best kasi syempre may improve pa yung buhay, but I can say they really did their best to give us ng life na meron kami ngayon na kapag-aral kami, kami 4 na magkakapatid, Yes. naging maayos ng mga tao. Palang, di ba? If Oo, ever na. Wala namang perfect na magulang. Pero sabi ko nga, yun, talagang grateful ako That's na unfortunate. Kayo na. Sa kanila kayo napunta talaga. Ako, I admire talaga sila tito and tita. Lalo in raising yung kayong magkakapatid. Kasi magagalang sila lahat, maayos sila lahat, ganyan. And tita, kapag syempre pag nagkikita kami ni tita, di ba, may mga pa-life lessons din sa akin yan si tita. Tsaka maasikaso yan, di ba? Papakainin ka lagi. Ganun siya. Oo. Ano naman sila, yun talaga, sila parents din talaga, best. And syempre, yung mga closest friends ko din, ang dami pala influencers sa buhay ko, no? Yung mga friends ko din talaga na, I can say, yung nasa close circle, yun. Yung mga katulad niyan, yung ikaw, nag-grow na din tayo together. Yun. And yung marami din mga high school friends din talaga. And yung mga taong sumuport din talaga sa akin sa business. And syempre, kahit di nyo naman po ko din nasusupport yung ibang friends, okay lang din kasi hindi naman talaga lahat, di ba, into, kumbaga parang sa sales lady lang din yan. Meron at meron pa rin mga tao na titigilan. Ganun. So, journey din talaga siya for me na I can say, parang din, turuan din talaga ako kung paano ihalo-halo sa tao. So, ayun, yun, yung 3 tao na yun, yung mga spiritual leaders ko din, and yung parents. Jim Ron, marami ako Brian Tracy, alam ko yan. Brian Tracy, Maxwell, yan ang mga pinapapalitan natin ng mga libro, di ba? Si Francis Kong, sobrang, mga seminar si Francis Kong, pina-attendan ko din talaga lagi. Sila yan. Kanina, I mean, mad ko lang kanina, no? Kasi you were talking about yung mga tao, yung mga ganyan. So, baka di ba sabi natin kanina may mga tao na nagsasabi sa'yo na, bakit ka papasok ng business? Anong alam mo dyan? Ganyan. Teacher ka na, alisin mo pa yung career mo na yan, mas maganda to kaysa dyan, ano mapapala mo dyan, blah, blah, blah. Maybe because, siguro, they're scared also para sa'yo, no? May mga ganun na they're scared for you. They cared also. And also, yung frame of reference nila kasi is different from ours. Diba? From the generation. Parang kailangan natin malaman kung saan ba din sila nanggagaling kaya nila yun sinasabi. And also, meron akong
napakinggan, hindi ko maalala kung kanina, pero parang kay Mel Robbins yata, parang gano'n. Ang sabi niya, kapag daw may mga ganyan na parang nagsasabi sa'yo na, anong alam mo diyan sa business? Wala ka namang alam sa business. Paano ka magtatagumpay diyan sa business? Puwede mo daw siyang tanungin. Sabihin mo, "Oo nga, bakit ba hindi ako sa tingin mo, bakit hindi ako magtatagumpay sa business na 'to?" Gano'n. From there, ang ganda nung perspective niya na from there makakakuha ka, 'di ba, ng mga Mm. ideas kung paano mo sisimulan. Hindi naman sila pessimist people, pero siguro nandun lang sila inside of reality. So, sasabihin nila sa'yo, wala ka namang puhunan. So, puhunan, kailangan kong puhunan. Wala ka naman pinag-aralan tungkol sa business, kailangan kong mag-aral tungkol sa business. Wala ka Tama. naman right people para dyan sa mga business. So, kailangan ko magkaroon ng crowd for the right people to Right parang level. gano'n, 'di ba? So, instead Right of level. instead of anuhin natin sila na, wala 'to, bashing lang alam nito, masama loob ko dito. Ang perspective is that, oo nga, I can get something from them para magamit ko, para mag-step up ako, 'di ba? Parang gano'n, parang gano'n siya, yung nakikita ko. So, going back naman din sa pag-uusap natin ng business, you said na kanina, time and energy is the most expensive. Feeling mo, ano yung most rewarding aspect ng journey mo bilang entrepreneur ngayon? Most rewarding. Oo. Feeling ko, grabe best Miss Universe yan Miss Ako, Universe ka naman. Ito talaga yung mga gusto ko itanong eh. nako, ako talaga, most rewarding is the value. Yung value ko as a person. Yun. For me kasi, okay, material things, mga ganyan, okay din naman siya. Pero the person who I become in the process. Yun yung para sa akin. Sobrang napaka-rewarding. Parang kahit saan mo ko na itapon, dahil sa Oo nga. ginawa ng business na 'to, itapon talaga or ilagay. Sa ginawa ng Ilagay. business Oo. Kasi 'di ba resilient na yung mga Pilipino eh. Pero kapag ganyan, parang extra resilient ka pa eh, no? extra Parang, resilient. At saka, oo, yun lalo nga na kapag na-hit mo yung rock bottom, yung 'di rock ba? bottom, oo. Mm. Lahat kasi 'di ba, sabi ko nga sa'yo kanina, sa Mm. business it will really test your limits, lahat. Yes. Magpapa-pray Yes. ka minsan kay Lord, ano na yung gagawin mo and everything, gano'n, 'di ba? Kasi yun, ano Minsan siya isipin mo ba tama ba yung formula ng prayer ko, 'di ba? Gano'n ka pa. Oo, 'di ba? So, Mm. hindi siya conventional din. Pero yun, ako, the Yes. person that I Ayun become yung in the process is really the most rewarding for me. ganda Like, nun. oo, kasi 'di ba sabi nga yung magiging successful na tao ay hindi hindi yung ikaw ngayon, kundi kung sino yung Mm. magiging ikaw. Sa Kung future, sino oo. yung kung sino yung magiging ikaw na parang, ay ayan na, si ano. Kung sino yung Si Mahal. magiging ikaw. Mm. Wow, hello. Sige lang, hayaan mo na kami dito. Oo, Sabihin sino mo na yung yung mga magiging gusto mong ikaw sabihin. sa process din. Mm. For me, yun Yeah. talaga yung pinaka-rewarding kasi, yung mga nare-receive ko ng mga travel incentives, yung mga gano'n, Mm. minsan 'pag nandun ka na sa pinaka-incentive, mapapaisip ka, "Wow, eto na pala siya and everything and all." Ito na Pero yung alam mo, pinaghirapan. oo, masaya siya. Oo, sobrang saya niya. Pero na-realize ko, it's in the process that you hustle, in the process that you help other people. Yung nando'n ka talaga sa process na habang Mm. ginagawa mo. Kasi, Mm. 'di ba, whatever we have, whatever achievement you have are just outcomes. So, minsan, parang ganito siya teka, isipin ko kung paano ko siya ma-share ng the best Kasi halimbawa, 'di ba, hustle hard ka, so Mm. ka, ma-achieve mo siya. So, ito Oo. yung achievement mo, masaya ka and everything. Pero darating ka pa rin talaga sa point na bababa siya May bababa Yes. siya. Pero, yung nangyayari sa'yo na process do'n, yung Mm. ugali mo, yung who you are becoming in the process, nagiging more grateful ka ba kahit may problem ka, Oo. nagiging masaya ka ba kapag may challenges, 'di ba? So, minsan, kaya din nagda-drop yung result kasi nagbabago din. 'Pag na-reach mo na kasi yung victory,
minsan naiisip mo, okay, eto na ako, galing na ako, kaya ko na Oo. 'to, all. Pero hindi gano'n, eh. Gano'n pa rin siya, eh. Gaganon pa rin siya, eh. Darating ka pa rin talaga sa point na season ngayon, ganito and all. So, Oo. you will really sustain whatever you have or mas mag-grow mo pa. Kasi darating talaga yung time na meron pa rin yan plateau moment, may ganun ka pa rin. Oo. Minsan ka pa rin tatamarin ka. Di Oo. ba? Ganun talaga eh, normal. Kaya kailangan mong, parang ang pagiging positive na tao and ang pagiging you want to really become successful, ano siya eh, you will really give effort. Para kang tatayo ka talaga para mag-gym, para kang nagbe-build ng muscle. Ganun siya. Oo. Ang default Parang ng paggising tao, sa umaga. oo. Ang default kasi natin as a person is wired talaga to be negative. Kaya every thought captive talaga. Sa thought, sa mindset. Pagising mo pa lang, mindset na agad. Anong araw ko kayo? Masaya ba ako? Kanta ba ako? Pa lang and all. So, it's really a daily decision. Oo. Kaya for me, who am I becoming in the process is the best reward ever. Because everything, the profits, the losses are merely outcomes. The achievements, diba, are merely outcomes of who I am. So, in short, kung meron ako mga challenges ngayon or mga mismanagement, ibig sabihin, outcome siya ng mga complacency ko before. Kung meron man ako mga achievements ngayon, growth and all, outcome siya ng hard work ko. Ganon. Kaya huwag titigil, huwag tayong titigil. Parang yung sinasabi mo kanina sa akin na parang may ups and downs, may mga ganyan. Parang naalala ko yung sinabi ni Winston Churchill. Yung sabi niya parang success is not it's not final. Hindi pa tapos doon. And failure, yung failure is fatal. Oh, ayan. It is the courage to continue that counts. Yun, palagi. Kasi, alam mo, Bes, ang labanan kasi sa business is sustainability, di ba? Kasi, kapag nasa klase ako, wala kaming pinagdidiscussion is how to sustain your business. Puro sustainability. Yes, you have this galing mo sa organization, you have this kind of leadership, you have this kind of trainings and everything. Question is it sustainable? Is your business is sustainable? Puro ganon lang, the sustainability. And sa nakikita ko sa'yo, parang nagkakaroon lang, ang nakuha ko sa'yo was, nagkakaroon ng sustainability if you keep on thriving, keep on going, doon sa napili mong craft. Ups man siya, downs man siya, nandun man siya sa may... Ang ganda nung sinabi mo. Beautiful. Super beautiful. Diba? Pag nakaranas tayo ng failure or parang pag nakaka-experience tayo ng mga bagay na hindi natin gusto yung outcome, we tend to look for other opportunities. Ang nangyayari, nagja-jump ka na. Parang lagi kang starting new. Pero hindi, you have to keep going. Finish the race. Alam, ito pa. May pa-quote pa ako dyan. Ay, pero hindi pala pa-quote. Isa sa mga favorite na books ko. Kasi favorite author ko right now is Ryan Holiday and Robert Greene. Sila yung pina-follow ko ngayon. And sabi ni Ryan Holiday, obstacle is the way. There will always be obstacles. And you have to make these obstacles as your stepping stone. There's no other way but to go through the obstacles. Yun lang, wala ka ng detours, wala ng ganito, ganyan. Diretso ka sa obstacles kasi after nun, ano pa ba yung pupuntahin mo, diba? The success. Yeah. So, there is no other way. The obstacle is the way. Ay, ganda, napasok ko. Anong tagal ko na gusto ko yun eh. Tagal ko na nabasa yun eh. Saka kasi, diba? We are paid to bring solution. Tsaka pag wala na tayong problema, ibig sabihin nun, we are already 6 feet below the ground. Oo nga. And also best, kasi yun ang maganda sa pagkakaroon ng business is you solve a problem. To make it sustainable, you solve a problem. Yes. Diba? Tapos ikaw pala yung problem, no? Hi, it's me. Problem. Ikaw pala yung problem. So kasi, yun nga, I agree. And I believe that yung dito sa earth, sa mundo,
talagang kaakibat na talaga yung problem. It's how you respond to the problem that will really, di ba? Pero sabi nga, fail fast, fail forward. Kasi pag mas mabilis Fail ka forward. mas mabilis kang natututo, fail forward ka, na nag-fail ka, nag-move forward ka, ano yung gagawin? Mapapango ka lang doon, Bes. Pero, okay lang. Tama, kasi fail fast, fail forward, diba? Pero anyway, ganun siya. And ako, Corny nagustuhan lang ko joke. sa business na meron ako ngayon, I solve people's health problem and also Yun. finance. So, Ganda. kaya ano din siya, during the time of the pandemic, nagkaroon talaga ng major breakthrough kasi many people are now aware of the beauty of prevention. Kasi di ba, mostly tayong mga Pinoy, hindi tayo ganun ka-educated when it comes to health eh. Unlike other countries, di ba, may mga insurance na sila, very, pati yung mga kinakain nila, may calorie count and everything. Tayo, hindi ganun. Pero I'm really, really grateful na unti-unti nagkakaroon na tayo ng shift. We are gearing into health. Kasi pag healthy tayo, healthy ang family, di ba? Family is Health is wealth talaga. ano siya, unit of the society. So, healthy yung mga tao, nakakapag-decide sila and everything. Pag healthy ang society, they can make decisions, they can do better. We can be a healthy nation and we can grow talaga as a nation. So, alam mo, dapat nandito si ate. Kasi si ate, ano siya, health, ano bang tawag sa ganun? Yung, enthusiast. ha? Oo, ganun talaga siya. Nag-i-eat siya talaga ng healthy, tapos nag-workout talaga si ate. Talagang, as in, health was talaga si ate kapag sasabihin niya sa akin, Reg, ito yung kailangan mo. Pero lagi lahat siya na parang, kung kaya mong kuhain sa ganitong exercise or sa ganitong food, sa ganyan, iwasan malalansa, tama na yung mga synthetic na ganyan. Talagang siya yung number one na sa amin. Anong tawag doon? Yung nag-advocate. Nag-encourage sa amin ng healthy living. Kasi lagi niyang sinasabi na health is wealth talaga. Beautiful. Nako, bes. Kaya, mas ma-maintain mo pa yung beauty mo. Ano pala sa'yo? Yan. Diba? You have to maintain your beauty, your energy. Kasi, you have kids. Lalo ka pa. You have children. And you would want talaga to see them walking into the aisle, yung mga magiging apo mo in the future. Kaya, and also, kasi nasa spectrum si Mox, kailangan healthy ka talaga. Bawal kang magkasakit. Your best gift to your children is your health. Yes. Naniniwala ako dyan. Nakakatuwa yung journey ni Bess na sinasabi natin, na napapakinggan natin sa kanya ngayon kasi nakikita mo sa kanya na truly satisfied siya kung ano yung ginagawa niya kasi naniniwala siya na her greatest work. Parang she believes doon sa greatness ng work niya. Tama ba? And she do what she loves. Yeah, I believe in the vision. Medyo patapos na tong tong talk show natin. Sarap pa no? Dapat mga 5 hours pa Ganyan kami mag-usap. Oo, pero grabe. Ngayon, time bound kasi kami. Time bound. So kami kakain konti. Hiramin ko lang muna yung sinabi ni Mark Twain, no? Sabi niya, 20 years from now, parang you will be more disappointed by the things that you didn't do than the ones that you did do. So, ano yung mga gusto mong sabihin sa younger self mo? Ngayon. Younger self? Ayun, wag mo nang piliin niya, sasaktan ka lang nun. Charot! Next time, bago ka mag-yes, joke lang. Hindi. Ano ba yan? Iba yung topic. Sa younger self ko, keep growing. Nice. Keep growing, Loy. Keep growing, and sabi nga, if you would look down into a place wherein you can find most missed dreams, yung mga dreams na hindi nag-fulfill, you can find it in the cemetery.
So ako, keep growing, keep living. Yun yung akin. Yan, keep living. Hindi lang yung parang nandyan ka to go to work, gising ka ng umaga, alarm clock, ganon. Kasi kailangan ko lang pumasok, etc. Diba? For me, what this business have given me talaga is the possibility that I can still earn yung hindi the conventional way. That pwede akong mag-alarm, pwede akong mag-alarm, pwede akong nasa bahay, pwede rin akong nasa ibang lugar, mag-work, pwede kahit nagta-travel. So, keep growing, keep living, and continue to really trust and have faith that God has always better plans. So, sometimes kasi 'di ba, parang inisip ko dati, yun na lang, ganun na lang ba talaga yung ko, parang mapapagod ako and all. Pero minsan hindi mo rin akalain na makaka-travel ka, ganun. And kuha mo to. Isa sa mga nangyari sa akin diyan yung nakuha ko yung una kong investment. Tapos napuntahan namin together with my parents. Pagbaba ko doon sa ferry, sabi ko, talaga ba? May ganito ba ako? Parang, I can still believe. Parang gano'n na parang, wow, grabe, pwede pala talaga. So, kung ako na simpleng tao, kaya ko, di ba? Kaya rin ng iba. Kaya, keep growing, keep living! Yes! Live life to its fullest in happiness and in health. Yan, dapat ang tatanungin ko ngayon is yung mga, ang tawag dito, hihingi ako sa iyo ng advice or life lessons para sa mga nanonood sa atin na hesitant sila or uncertain sila sa mga path na gusto nilang tahakin. But, ayun, natumbok mo na yun, Bes, eh. Ang ganda nun, eh. Ang ganda nun. So, ano na lang, final words para sa ating mga viewers. Final words para sa ating mga viewers ay, for me, is dream big. Dream big, and you'll never really know na anything is really possible for each of us, no? Di ba minsan sometimes natetest yung faith natin, sabi dahil daw sa kung anong meron sa bank account natin, ano yung skill natin. Pero maniwala ka, have faith talaga na it's not in your bank account, it's not in your skill, but it's who God says who you are. Diba? So if you know your identity kay Lord, alam mo na you are fearfully and wonderfully made. You are made for His kingdom. You are His or her daughter and son. So in short, we are really made to His image, and kaya rin talaga natin. No, binibigyan tayo ni Lord ng mga skills, talents, and everything. It's really up to us kung igagrab natin. So, yun, keep on dreaming big. Yun yung masasabi. Kahit ano Libre pang naman edad ng mga mo, kahit ano pang edad mo, kahit bata ka, may edad ka na, habang may buhay ka, mangarap ka. Yun yung and get up. Ang magiging reality lang ang mga dreams if you get up. Diba? Yes. Start working on it. Get up. Dami natin baka tayo dito, entrepreneur na bukas, ha? Yun. Kaya tayo na-inspire. Thank you, Beth. Thank you sa wonderful words mo. Invite mo naman sila, Beth, kung ano yung mga ventures mo ngayon. Ayan. Okay. So, ito. We are actually looking into, ayan, thank you for that, no, Bes. Yan ang aking business, no. It is located in the Enterprise Center, Makati. If you are looking for additional side hustle that could eventually give you a generational wealth, no, which I'm building onto. Yan, we have this every Thursday and Friday, Health and Freedom Seminar. So you can contact me, you can add me. This is also my name in Facebook, Joanne Lois Tobias. Ayan. And I also have a TikTok and an Instagram. Connect with me and let's go, let's team up, and let's go for journey of health and wellness.
together, no? So, yun, mag-travel tayo kasi ang next travel incentive na meron for next year is Salt Lake City, Utah, and Las Vegas. Sama-sama tayo mag-USA. Ang sarap naman. For free! For free. Uy, dalawin niyo si ate, nasa US si ate. Yun, Baka akala oo. niyo, guys, si Kay Abad yan, Baka si Kay Abad yung i-add niyo, Kay Abad, yan. So, Idol Lois natin Tobias yan. Kay Abad. Shout out, Miss Kay Abad. Yan. Magkamukha nga kayo nun. Thank you. Andito na tayo sa segment natin na sumasagot ka pa, kaya ito sa'yo, amazing mug. Oh. Wow. Ngayon, magtatanong si Bes. May tanong ka ba, Bes, para sa kanila, para sa mga mananalo ng winner. And yung mga nakatutok dyan, pwede na kayong sumagot. Pabilisan to. Yun. You'll choose the winner. Sige na. Ano bang question ni Bes? Okay lang. Hindi, yung maganda kung gusto mo, ganun na lang. Oo nga, no? Parang galing na lang sa kanila. Pero kung gusto mo na something na about you. Sure talaga. Okay, enumeration. Right minus wrong. Ano ba essay? Okay. Diba? Kahit ano ka, kunyari, galing sa'yo, o yung pinag-anuhan natin kanina, something na pinag-usapan natin kanina, tungkol sa'yo. And before ka magtanong, gusto ko lang ipakita tong wonderful, pwede ba akong mag-vlog? Sandali lang. Sige, mag-vlog ka muna. Habang napa-plug lang din ako. Pinakita mo naman kanina, pero i-share ko lang din. Sa mga nag-iisip kung ano ba yung product talaga na sinashare ko. Ayan, ito siya. Ayan. O, diba? Ito yung pinaka product na tinitake namin as family, and at the same time, yung business talaga na ginagawa ko and gagawin ko for Revs. Ay, kung nakita nyo lang ang transition ni Best from Nakita ko lang sa inyo yung before and after. Oo nga. Nakita nyo talaga. So, again, diba, parang masabi ko lang, never be cheap with yourself. Yung isa sa mga best investment that I did, no? So, ito, subjective to Best, tingnan mo kung papasa to, Ang question ko kasi, ano yung best investment mo na ginawa mo for yourself? Sige, kayo na lang sumagot niyan para sumagot sa kayo niyan. Masyado bang mahirap? Or para sa inyo lang yun, di ba? Ayun hindi na tungkol sa kanya, tungkol na lang sa inyo and share to us. Oo. Kasi di ba parang minsan napapaisip tayo So ngayon, si Best ang mamimili na may pinaka-the best answer. Si pinaka-umpisa na lang. Ayoko na mamili. Baka mamaya sugurin nila ako. Oo. Or ako na lang mamimili. Pwede rin. Yung mauna na lang. Sige, kasi may 10 seconds pa tayo Oo. Delay tayo sa for yourself para naman makita natin. What is your best investment to yourself? Ganda. Ganda, di ba? So, pero para sa inyo nga lang. Kasi yung tanong ko, sabi ko, ano ang company ko? Pwede. Pwede. Para scripted na yun. Pero hindi po tayo scripted dito. Sabi ko nga kay Best kanina, sasagot ako from the heart. Diba? Ganda, no? Actually, nakakatuwa because ang binigay ko lang kay Best is, kasi ako din nag-iisip ako kanina kung ano mga, nagninilay-nilay ako na itong mga nakaraang araw. Ito, Best. Parang feeling ko meron sabi, hirap naman yan, ma'am, essay talaga. Hindi, ate. Ang tanong lang is anything lang about yourself na. Sabi ko sa inyo essay Ito na, yung best investment na lang, best thing na in-invest mo sa sarili mo. May it be tangible or intangible. Pwede na ba yon? Pwede ba akong sumagot? Charot. Sige, kung madali na lang yung tanong, ano yung... Para wala silang na-invest, Ano yung kulay ng coat mo ngayon? Ano yung kulay ng coat mo ngayon? Diba, mahirap-hirap yan, Lilac? Ano pa? Hindi ko alam magkakaiba ng purple. Kasi ng coat, kanina fuchsia. Spell. Sorry. Pink na lang.
Hindi. Actually, kaya naman yan yung naisip kong tanong. Hindi, ayan, mukhang Hindi, bagong, mukha daw akong bagong, ito si Eliza to. ay, si Mukhang Eliza. bagong lipat ka yata ng house. Yes, nabenta ko na kay Lois yung house. Ayun yung O work ko sige, last ganito na time. lang. Ano yung company na, or, anong industry yung Yun na pinasok lang. mo Anong after industry na lang teaching? pinasok niya. Kasi sabi ni Ate Lely, fats daw yung fats daw yung na-invest niya. Uy, meron Yung, kaming fat loss challenge ngayon, Ate oo nga Lenny. pala, best, no? Ano, Oo. kamusta ka na doon? I'm inviting you guys to have fat loss challenge sa mga gusto magpapayat dyan. Isa rin po yan sa mga transformation ko. Ano doon? Kasi parang feeling ko, consumption sapat na eh. Charot Oo. lang. Yung mga fats po kasi natin, nasa loob yan ng katawan, minsan nakabalot sa mga organs. So kung gusto nyong mawala yung mga unwanted fats, say goodbye sa mga fats na yan, ay PM nyo lang po ako. Yun. Meron po kaming Fat Loss Challenge Season 2 at ang aming pong major prize ay trip to El Nido, Palawan. Nice. Meron din Nakuha ka ba 10,000 ano ka? worth of product din. Ayan. Wow. And at the same time, meron pang iba pa. Sobrang dami mga pa-premyo. Kaya, sumali na kayo. Naging healthy ka na, nanalo ka pa. I also want to congratulate you, Bes, kasi parang ka sa Kuala Lumpur, Malaysia, 'di ba? I will be in Ikaw Malaysia on Sunday, April 14 to April 21. Delegate po tayo. Sarap naman, delegate siya sa Malaysia. Delegate tayo Ganun sa lang, Ayan, may sumagot ko ba ng essay? Malaki na po investment ko dito. Hirap pong bitawan. Hoy, sumagot ka. Yung fats talaga. Sige, actually, na-invest mo rin kasi nga kain. Pero anyway po, sige, siguro ano na lang, ano bang question? Ano ang dati kong profession? Ayun na lang. Ano ang dating profession ni Ano ang dati Coach kong Lois? profession? Kanina pa napag-uusapan yan. Bakit ganun? Wala kayong mga na-invest? Charot lang. Ako puro Shopee. Oo nga, kasi pag sumagot si ate, siya na naman winner eh. Ang essay Kasi talaga winner na yung siya last time eh. Si Eliza, marami na yan na-invest. Yes, ayan, isa pa rin yan sa ating na nakaka-inspire. Gusto ko rin marinig yung story ni Eliza eh. May sumagot na, Entrepreneur din yan eh, si Eliza. Oo, yes. Congratulations, Tita Mirasol Bautista Bordi. Teacher, yes po. Teacher po. Thank you. Nakinig si Tita. Maraming salamat po, everyone. Maraming salamat, Best Lois, sa pagpapaunlak mo sa amin ngayong gabi. And we know you are busy. Pero, napaunlakan mo pa rin kami. And thank you for sharing your wonderful story. It's very inspiring, motivational. Lahat ng aspect na touch natin, spiritual, family, business, dreams, and everything. Thank you for sharing that. Together. Best. Yes. And also, thank you. Pasalamatan din natin yung mga viewers natin na hindi bumitaw. Kapit na kapit sila Thank you. Mauulit pa to. And also, maraming salamat. Thank you so much. We hope na maging maganda ang inyong long weekend, 'di ba? Weekend, parang may holiday, 'di ba? Ngayon, tomorrow, weekend. Tapos, Monday daw yung pinagbabawal na technique. Di na alam ni Bes kasi wala na siya sa corpo eh. Tapos, Tuesday. Parang alam ko na yon. Araw na kagitingan. Tuesday, araw na kagitingan. Tapos, Ramadan ng Wednesday. Tapos, kung gusto mo na tuloy ng Webes, mag-resign ka na rin. Monday, magkakasakit. Tapos, nag-resign na ng Thursday. Yun na talaga. Sabi, no? Joke lang po. Maraming mag-absent ngayon sa Monday. Thank you, everyone. This is the end of the live. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakapollow sa amin, we have Facebook, Instagram, and YouTube accounts, and also magkakaroon na kami ng TikTok, and also you can also visit www.thecoffeesession.com. Meron kaming website, hindi namin, no?
Thank you Wow. for being with us tonight. Have a great night, day, and afternoon to everyone. Bye and Thank God bless. you. Thank you, Bess. Thank you, Lois. Thank you, everyone.